Tila di na natapos ang kalbaryo ng paglubog sa baha sa Metro Manila gaya sa Quezon City na umabot hanggang dibdib ang tubig. Ang DPWH may plano na para sa mga drainage sa mga pangunahing kalsada. May report si Ian Cruz. Halos walang maaninag sa ilang kalsada sa Metro Manila kanina dahil sa ulan na sinabayan ng malakas na hangin. Baha na naman sa ilang lugar. Sa Ross Boulevard Service Road hanggang gutter ang tubig. Pagka malalim talaga, hindi na bibiyahe, mapeperwisyo ka eh. Mas malaki pang magagastos mo sa paggawa, change oil, ganyan. Bayad mekaniko. Para matanggal ang mga bara, binuksan ng DPWH ang mga drainage roon. Pero napakakipot ng bukada nito. Pinapa-redesign ko ngayon lahat ng inlet ng major roads para palakihin. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan. Pinag-aaralan din ang paglalagay ng trash traps para mas madaling makuha ang mga basura. Pangontrabaha rin sana ang mga pumping stations pero pati basura nahihigop din ito. Yung basura hindi lang yung waterways ang kinaklag niya, sinisira din niya yung mga pumps natin. Sa Maynila, backup pumps muna ang pinapagana. Ilang buwan na kasing sira ang 4 na pumps doon, kabilang ng 2 sa Remedios Pumping Station. Plano rin ng DPWH na magtayo ng detention basin sa Raha Sulaiman Park na magkakaroon ng kapasidad na mahigit 3 million liters ng tubig. Sa Quezon City, nagpump na rin ang baha sa E. Rodriguez Avenue matapos bumaha kagabi sa bahagi ng Araneta Avenue. Umabot naman hanggang dibdib ang tubig sa N.S. Amoranto Street na karugtong ng G. Araneta Avenue nang bumuhos ang napakalakas na ulan kaninang umaga. Pinalutang ng baha ang mga basura sa kanal at bangketa. Wala pang isang oras, humupa na rin ang baha. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mas mabilis na ang paghupa kumpara sa mga nakaraang pagkakataon. Mas bawas na rin anya ang baha dahil hanggang tuhod na lang daw ang inabot sa ibang lugar. Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo, pati na yung mga pumping station natin. We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Mabilis mang humupa ang baha, hindi pa rin maiwasan ang marami na lumusong dito. Kaya panay ang paalala ng Health Department. Mahalaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati pa sa mga may allergy sa doxycycline. Sa San Lazaro Hospital, nasa 22 ang kaso ng leptospirosis. Ayon sa Chief Medical Professional Staff ng ospital, dahil sa sunod-sunod na ulan, posibleng dumami pa ang mga kaso ng leptospirosis. Nitong August 8, umabot na sa 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa, patay sa tala ng DOH. Ian Cruz, GMA News.